Kaya naman sa ating usaping legal ngayong araw, pinagsumite ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng courtesy resignation ang kanyang buong gabinete nitong Huwebes, May 22. Sinabi ng Pangulo na kailangan ng i-realign ng gobyerno sa inaasahan ng taong bayan. Kahapon naman inanunsyo ni Executive Secretary Lucas Bersamin na mananatili siya sa pwesto dahil hindi tinanggap ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation. Inanunsyo din ni Bersamin na mananatili ang buong economic team ng Pangulo sa pwesto. Eto, para pag-usapan ng usaping yan, makakausap natin si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Yusek Castro. Welcome back sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Yes, good morning Attorney Danny. Good morning sa lahat ng sumusubaybay sa Usapang Legal. Ito, Yusek Castro, madami ho yung nagulat sa biglaang paghingi ng courtesy resignation ng Pangulo sa mga miyembro ng gabinete. Ano po ba yung nag-udyok talaga sa Pangulo para gawin ho ito at may kinalaman ho ba yung naging resulta ng katatapos na eleksyon? Well, unang-una, sabi nga natin, kahit naman wala pa ng eleksyon, talaga namang nagmo-monitor ang Pangulo sa mga nagiging trabaho ng heads of agencies, ng mga cabinet secretaries, kasi ito'y para sa taong bayan. Now, sabi nga niya, mukhang yung naging resulta ng eleksyon ay isa sa naging dahilan para lalo niyang tutukan kung ang pamahalaan ba, ang administrasyon ba, ay nagtatrabaho na naaayon sa goal, no, ng Pangulo at ng gobyerno para sa taong bayan. So, isa ito sa naging dahilan para lalong bumilis ang pagkilos ng Pangulo. At ito to sa naging resulta. Ito, Yusek, may mga nangangambaho kasi na maaaring maapektuhan daw yung takbo ng gobyerno dahil dito. May basehan po ba yung ganitong mga pangamba? Walang dapat pangambahan kasi ang maliwanag yung sinabi ng Pangulo na tuloy-tuloy ang trabaho during the transition. So kahit na nag-aabang sila kung sila ba ay mananatili o sila ba ay matatanggal, dapat tuloy-tuloy lang ang trabaho at hindi maaapektuhan kung ano man ang serbisyong ibinibigay sa taong bayan. So, walang dapat pangambahan. Kasi courtesy resignation lang naman to Titignan lang at i-evaluate ng Pangulo ang kanilang performance at kapag nakita na sila naman ay sang-ayon o umaayon at ang trabaho nila ay naaayon sa kagusto ng Pangulo, direktiba ng Pangulo, yun naman ay i-recognize ng ating Pangulo. Ito, Yusek, paglilinaw lang kasama ho ba yung ibang heads of agencies na hindi naman cabinet level na posisyon dito sa courtesy resignation Yung iba po kasama heads of agencies with cabinet ranks and presidential advisors and assistants. So kasama po yung iba. Alright, so, ma'am, ito may mga ilang inanunsyo na kahapon na mananatili o lilipat ng pwesto. Ano ho yung magiging basehan nito? May mga nagsasabi na performance plus kunyari kung meron silang corruption issues, ano ho yung magiging basehan nung kanilang pananatili sa pwesto? Of course, unang-una performance. Ano ba nagawa mo? Ano ba naitulong mo? 'Di ba? Para sa gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. Kung may issue man tungkol sa corruption, syempre makakasama yan sa evaluation. Pero as of the moment, syempre tinitignan muna kung ito ba ay underperformance o hindi. Alright, Yusek, kailan ho kaya natin maaasahan na makukumpleto yung pagkumpirma o pag-appoint ng mga bagong miyembro ng gabinete? Sabi nga ni ES Lucas Bersamin, ito naman ay iniisa-isa. Hindi diktator ang ating Pangulo na ikaw, alis ka na. So talagang kailangan din naman busisiin ang kanilang mga naging performance. So, well, anyway, sabi nga ni ES Bersamin, more to come. By Wednesday siguro ay meron pa rin tayong maaasahang anunsyo. Talagang nag-aantay yung taong bayan sa Miyerkules pala. Ito, Yusek, may ilang kritiko tulad ni Attorney Vic Rodriguez, former Executive Secretary, at itong former Presidential Spokesperson, Attorney Jaime Roque, na nagsasabi na hindi ang mga miyembro ng gabinete ang problema, kundi ang Pangulo. At nananawagan na mag-resign na ang Pangulo at ipaubayan na lang daw kay VP Sara Duterte ang pwesto. And even saying na papunta na daw po ang Pilipinas sa impyerno. Ano ho ang masasabi niyo dito? Well, unang-una, ano ba sabi ni ES Lucas Bersamin? Yan yung mga tipong mga aso sa gabi na nag-iingay lang. Dapat pa bang patulan? Unang-una, sila sabi nila napaka self-serving.
Bakit? Of course, pag nag-resign ng Pangulo, sino ba ang uupo? Yung kanilang inaangat. Wala iba kundi si VP Sara. Pag si VP Sara ang naupo, ano mangyayari? Siyempre, malamang lahat ng kaso ni Atty. Harry Roque, mawala na. Hindi ko sinasabing gano'n ang mangyayari, pero pwede. Kaya nila inaangat. So, napaka-self-serving nito. At ito yung sinasabi natin mga tipong obstructionist na wala nang ginawa kundi manira sa ginagawa ng Pangulo, ginagawa ng gobyerno. Hindi nila nakikita yung kabutihan. So, ito yung mga taon dapat na hindi na pinaniniwalaan dahil wala silang sense. Alright ma'am, and speaking of former presidential spokesperson Harry Roque, sinabi ho ng DOJ na sila ay mag-request ng red notice at kanselasyon ng kanyang pasaporte, no? Dahil sa kinakaharap niyang trafficking in-person charges. At pinanindigan naman ho ni Attorney Roque, no, na intensyon lamang daw ng administrasyon na patahimikin ho siya, kaya ito naghain ng mga bogus at non-bailable na kaso. Ano ho yung reaksyon niyo ho dito? Unang-una, sagutin niya muna yung mga kaso. Paano siyang patatahimikin? Ito nga, paano siyang papatahimikin? Kinumbida nga siya sa Quadcom para magsalita. Hindi ba ironic yun, kabaliktaran? Pinapupunta ka sa Quadcom, ibigay mo yung mga dokumentong ipinangako mo na meron. So, paano niya sasabihin na gusto siyang patahimikin, pinagsasalita nga siya. Siya yung umalis at nagtago dahil ayaw niyang sabihin kung totoong may mga dokumento na nagpapatunay na siya ay hindi involved sa Pogo at yung tungkol sa kanya mga di umanong hidden wealth. So, hindi ba mas magandang pinagsasalita siya? Ngayon, sasabihin, pinatatahimik siya. So, parang medyo kabaliktaran yon. Nandito ka sa Pilipinas, pinagsasalita ka, pero tumakbo ka. Alright, and eto po sa ibang issue naman ho, no, kahapon ho, inakusahan ni Senator Bato de la Rosa ang mga investigador ng ICC ng pagbabanta di umano doon sa mga retiradong pulis sa Pasay City para ho pumirma nitong mga affidavit laban sa kanya at kay dating Pangulong Duterte. At ang sinasabi ho niya, kung seryoso daw ho si Pangulong Marcos sa reconciliation sa pamilya Duterte, dapat daw hong palayasin agad itong mga ICC probers. Ano ho yung masabi niyo dito? Ang daling gumawa ng kwento. So kung meron siyang kwento, di yung sinasabi niya na napilipilit ng mga pulis, di pagawaan niya ng paggawain niya ng affidavit na may mga ICC ditong pinipilit silang mag-testify. Alam mo, Attorney Danny, alam mo naman yan. Ano bang klaseng pamimilit ang kinukwento ni Senator Bato? May tutukan ba to? Mga sinasabi niya, uniformed personnel to. Kaya ba itong takutin basta-basta? Nung sinabi niya tinatakot na isasama, for me lang ha, Attorney Danny. Ang taong walang alam, ang taong walang alam, kaya mo bang pilitin mag-testify? I can remember. Yes. Yun nangyari kay Ragos at kay Kerwin Espinosa nung panahon ni Senator Leila de Lima. Oo. Napilit pala silang mag-testify, napilit silang gumawa ng dokumento laban kay Senator Leila de Lima. So maybe, yun yung nagawa nila. It takes one to know one dahil mukhang ito rin ang nirereklamo ni dating Iloilo Mayor Mabilog na gustong ipagawa sa kanya. Kaya siya tumakbo at umalis ng Pilipinas dahil sa pananakot na kailangan niyang pumirma at mag-testify sa kalaban ng Pangulo noon na si dating Pangulong Duterte. So siguro, alam nila kung paano gumawa at manakot para magawa ang isang testigo maging false witness against somebody. So yun lang yung alam ko na pwedeng nangyari noon. Pero ngayon, kung meron siyang pruweba, alam naman pala niya kung paano gawin ito, di maglabas po siya ng ebidensya. Well, anyway, we are not talking in behalf of the ICC, pero tinitignan lang natin yung sitwasyon, kung paano ba niya ito nasabi. May doon sa nakita pahayag tayo, naman ho sinabi niya, niya, Yusek, na kung seryoso daw po si Pangulong Marcos Jr. sa reconciliation sa pamilya Duterte, dapat daw palayasin daw agad itong mga ICC probers. Ano ho yung reaksyon niyo dito? Walang obligasyon ang Pangulo na magpaalis ng sino man dito. Kung itong mga
Even before, sinabi naman ni DOJ, Secretary Remulla, they are welcome dito. Welcome sila. Pero hindi ibig sabihin na makikipag-cooperate ang gobyerno, ang administrasyon. Well, kung voluntaryo itong mga taong ito na magte-testify laban sa kanila, sino ang Pangulo para pigilan? So, as of the moment, Attorney Danny, wala tayong verification regarding sa kwento ni Senator Bato. I-verify niya muna, i-vet niya muna, ipakita niya na muna kung totoo yung sinasabi niya bago siya magbintang na meron na nga dito mga taga-ICC. Tingin ko dapat siya muna ang magpakita ng ebidensya kasi hinahanapan siya ng mga pictures eh. Tapos ang sabi niya, dapat daw parang nag-a-advise siya na wag itamper ang CCTV. Unang-una, may CCTV footage ba? Saang hotel? 'Di ba? Kung siya ang concern dito, siya ang pumunta doon sa hotel at mag-request. Kung pwede siya makakuha ng CCTV footage. Kasi karaniwan dito, Attorney Danny, pag hindi ka nag-request, nabubura na ito. So kung si Senator Bato ang concern about this CCTV footage, siya mismong personal na mag-request. Hindi pwedeng advice lang na wag niyo itamper. As if there's already CCTV footage. So sa kwentong ganun, nagkakaroon na tuloy siya ng facts. So i-prove niya muna yung facts kung totoong merong CCTV footage. Alright, malinaw ho yan na Yusek Castro. Ito, panghuli na lamang ho, no? May mensahe ho ba kayo sa ating mga kababayan sa gitna ho ng balasahan sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr.? Huwag po sila mag-alala, lahat ng ito ay ginagawa ng Pangulo para sa bansa at para sa taong bayan. Ang pagbalasa man ng mga miyembro ng kabinete at mga heads of agencies, ito naman din ay para sa inyo. So, huwag mag-alala dahil patuloy din po ang pagtatrabaho at ito nga ang tamang oras para ipakita ng mga cabinet secretaries at ng mga heads of agencies at mga presidential advisors na they still deserve the position because the president should still give his trust on them. Yun lang. So, wag mo pong mag-alala ang taong bayan. Ayan, malinaw ho yan at talagang napawin niyo ho yung pangamba ng ating taong bayan dito sa balasahan sa gabinete. Maraming salamat ho sa inyong oras, Yusek Castro. Maraming salamat, Attorney Danny. Si PCO Undersecretary Claire Castro. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.